Naku po mga kababayan, breaking news. Senator Alan Cayetano nagbabala sa systematic attack sa Senado. Mga kababayan, kasi nga po, syempre nakikita nyo po yung politika ngayon. Ang direksyon po ng investigasyon at paninira ay sa Senado. Pero pag sa Kongreso, tahimik sila. Pero dito sa mga kaalyado ni Sara Duterte, mga pumirma ng impeachment na hindi dapat ma-impeach. Yung mga alliance po ni Duterte, yun po yung unti-unti nilang ginigiba. Nakita nyo naman mga kababayan. Mula kay Bongo, kakasuhan ng plunder. General Bato, sabi nga ni Trillanes, nakihilera na sa ICC. Ipapahuli at talagang dadalhin daw sa Netherlands kasama ni PRRD. So ngayon po mga kababayan, binabakbakan nila si Sara. Dito sa Parmali, sa Salend, nakita nyo naman, naglabasan yung mga Salend. Pero sabi naman ng mga nagmamasid, hindi totoo ang mga Salend nila, mga kababayan. So ngayon po mga kababayan, itong Senado, yung target ng paninira ngayon, nakita nyo naman, pati yung si Ombudsman Martires, binabakbakan ngayon ni Claire Castro na nababahala daw sa secret decision. May ganun bang secret decision, mga kababayan? So ngayon po, pakinggan po natin itong si Alan Cayetano. Matindi po ito. Magugulat kayo. Kumbinsido si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na target ng mastermind sa sunod-sunod na pag-atake sa mga senador na iligaw ang investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon na ang pakay talaga ay buwagin ang Senado. Nagbabalik sa report si Mean Corvera. Nababahala si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa anay nagpapatuloy na systematic attack sa Senado. Tinukoy ni Cayetano ang sunod-sunod na kontrobersiya na ibinabato laban sa ilang senador sa gitna ng mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Wala siyang pinangalanang senador pero ang pakayaan niya ay targetin ng ilang mambabatas para iligaw ang tunay na investigasyon sa mga nangyayaring katiwalian. Ang liligawin tayo ng mga mastermind, di ba? Kasi nga, big news, Philippine senator, ganito, another senator, ganito, congressman, ganito, ganyan. Nadidistract tayo napapainan tayo ng gusto. Naniniwala si Cayetano na may mastermind sa likod ng mga pag-atake sa Senado. So yan mga kababayan, naniniwala talaga si Senator Cayetano na mayroong mastermind dito na gustong ipabuwag ang Senado. Halaka, mga kababayan, matindi po ito. Bakit kaya gusto nilang ipa-dissolve ang Senado? Matindi ano? Ano sabi ng mga komento? Dapat i-dissolve na yung Senate at Congress. Gawing parliamentary system na lang. Aba, hindi totoo yan. Walang kredibilidad yung Senado. Guilty na, lulusot pa din. Hala. Oy, booking na kasi kayo. Kung wala kang kasalanan, ginawang katiwalian, wala kang dapat ipag-alala, Mr. 10K. Halaka. Kasunod ka na 10K. Hahalongkatin na rin yung panahon na naging House Speaker ka. Halaka. Mga kababayan, matindi po itong paratang nila kay Cayetano. Posible anyang bahagi pa ito ng nabigong People's Initiative noong nakaraang taon na ang target talaga ay buwagin ang Senado. Ang mga nasa likod ng planong pagbuwag ng Senado ang nakikita niya ring mastermind sa mga nangyayaring pangungurakot sa kaban ng bayan. Matatandang isinulong noong nakaraang taon ng mga kongresista ang People's Initiative o Signature Campaign na layong amyendahan ang 1987 Constitution. Pero pagtiyak ni Cayetano, poprotektahan nila ang Senado bilang institusyon at hindi nila papayagan ng anumang hakbang tulad ng mga isinusulong na People's Initiative. Bakit Senado ang gusto nyong mabuwag? Bakit hindi Kongreso? Nandyan yung korupsyon Nandyan yung pagnanakaw Nandyan yung diyan tumubo yung anomalya. Bakit Kongreso ang inyong
ipapadissolve. 'Di ba mga kababayan? Matindi rin, no? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. We have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. The Senate President is not only the father of the majority, siya din ang tatay ng buong Senado. Diba? So pagka ang Senado na inaatake, o kahit member ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon. Pero dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. So yan mga kababayan, nako po, matindi. Bakit gusto nilang ipabuwag ang itong Senado? Nako po, Enrile, anong balita kay Enrile mga kababayan? Juan Ponce Enrile naabsuelto daw. Juan Ponce Enrile absuelto sa kaso. Check natin ha, yung tatlo po mga kababayan. Abay, matindi po ito. Yan, Sandigang Bayan, Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile. Ito po mga kababayan ko. Mainit na balita, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kasong graft o katiwalian. Yan ang desisyon ng Sandigan Bayan ngayong umaga kaugnay sa kinakasangkutan niyang milyong-milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund scam. Ayon sa Sandigan Bayan Special 3rd Division, bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Enrile. O, kita nyo. Hindi raw guilty ito, mga kababayan, sa PDAP scandal. Pati si yung isang nakasuhan na dinadawit kay Estrada. Mga kababayan, i-check na natin. Sandigang Bayan Presidential Legal Counsel. Ayun, no. Matindi po ito. O, ito po, i-check po natin ito. Pakinggan po natin ito. Inabsuelto ng Sandigan Bayan sa kasong katiwalian kaugnay sa PDAP scam si dating Senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at 44 na iba pa. Si Marian Bastasan ng Radyo Pilipinas sa sentro ng balita. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at 44 na iba pang akusado sa 15 counts ng kasong graft o katiwalian kaugnay ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o pork barrel scam. So yan mga kababayan, kung ikulong pa ito, 100-year-old na po ito. Kaedad na po ng mga dinosaur ito mga kababayan. Pag kinulong ito, baka hindi makatagal doon sa kulungan. Yan ang sinasabi ng mga komento. Inilabas ngayong araw ng Anti-Graft Court ang desisyon makalipas ang 11 taon mula nang maisampa ang kaso noong 2014. Sa inilabas na hatol, inabsuelto sina Enrile kasama ang dating niyang Chief of Staff na si Gigi Reyes at nakadeteneng negosyante na si Janet Lim Napoles matapos mabigong patunayan ng prosekusyon na sila ay guilty beyond reasonable doubt. O, kita nyo, pati si Napoles ay nabsuelto rin dito sa kaso. Abay, matindi po ito. Ito na po. Dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at 2 iba pa inabsuelto ng Sandigan Bayan sa 15 counts of graft cases. Matindi, Si Vic Somentak sa detalye ng balita. Pati pala yung... Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng kasong graft. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, sinabing bigo ang panig ng prosecutions na patunayang guilty si Enrile beyond reasonable doubt sa kasong graft na may kaugnay sa issue ng Priority Development Assistance Fund o PDAF na kilala bilang pork barrel scam scandal. Kasama ni Enrile na inabsuelto ng Sandigan Bayan sina pork barrel scandal Queen Janet Lim Napoles.
O, tignan nyo, pati si Napoles, naabsuelto din. Nako po, mga kababayan. Matindi po ito. Anong sinasabi ng komento? Ito yung mga komento. Epekto ng padalos-dalos sa pagsampa ng kaso. Sabi ni Duca Balagueo. Dakikoy. Para matapos na kasi ang galawan ng pondo sa gobyerno, pagbawalan ng mga senador at congressman ng pondo, ang tanggapin lang nila sweldo at allowance ng staff nila. Sa panahon ngayon, napapawalang sala ang mga kawatan at planong ipakulong ang mga taong may malasakit. Sunod-sunod ata ang pag-absuelto ng may mga kaso ng scam ngayon Dati milyon lang ang pinag-uusapan, ngayon bilyon-bilyon na. Same din kaya ang kahihinatnan ng kasuhan sa flood control, kawawang Pilipino, walang hustisya. Ano ba yan? May prueba tapos absuelto? Kaya ang lalakas ang loob ng magnanakaw kasi ganito ang mga hukom dito sa atin. Tanggapin na lang daw tayo magbabayad sa utang ng bayan na nilapastangan ng mga magnanakaw. Batas, kagaguhan lahat ng gobyerno, ahensyang meron tayo. Dito sa Pilipinas, lahat ay isang malaking kalokohan. It's a big joke. Siyempre, pera-pera lang din ang labanan kay na absuelto. Laki ng lagay, bilyon. Pesteng sandigang bayan, dapat i-abolish din yan. Pagkatapos ng maraming taon, nakawala din, ganun din sa kurakutan. Ngayon lang ilang taon, lalaya din. Wala nang pag-asa ang Pinas, kaya ganyan kadali mangurakot. Nothing new, all acquitted. Grabe sa bagay, pag mayayaman ay madaling lusutan ang pagnanakaw. Babagsak na talaga ang Pinas, wala na, tapos na. Ayan mga kababayan ko, ang mga sinasabi dito. At Attorney Gigi Reyes, dating Chief of Staff ni Enrile. Si Enrile, Reyes at Napoles ay kinasuhan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan noong 2014 sa salang graft and corruption dahil sa sinasabing pag-divert ng 172.8 million pesos mula sa PDAF ng senador sa isang bogus na non-governmental organization o NGO. So yan mga kababayan, million pala ito, 172 million. Grabe, ang pakatindi ng nakawan din noon. Pero ngayon, nakalaya po. Napoles, Enrile, absuelto lahat. Saka yung isa. Matindi. Kaya mga kababayan, ang masasabi nyo, ganyan rin ba ang mangyayari sa flood control issue sa mga makukulong, makakalaya din? Hala ka. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.